Sa panahon po ngayon, napakamahal ang mga properties kaya marami ang mga pamilya at business na rumirenta na lamang ng kanilang titirahan o paglalagyan. Pero kung minsan, nagkakaroon ng mga problema ang mga umuupa at nagpapaupa. Kaya naman, ngayong araw, alamin natin ang karapatan ng mga tenants. Kasama si Attorney Faye Isaguirre Singson. Attorney Faye, good morning po at welcome sa Rise and Shine. Welcome back, Attorney Faye. Magandang umaga sa inyo, Sir Audrey at Ma'am Meiji. Kamusta naman ang big weekend nyo? Ayan, busy Ayan. weekend kami. Opo. Pero ito, Attorney Faye, unang katanungan po, ano-ano yung mga pangunahing karapatan ng isang nangungupahan? Sorry, medyo nag-echo kayo. Alright, isa pa po, no? Attorney Faye, ano po ba yung karapatan ng isang nangungupahan sa ilalim po ng batas ng Pilipinas? Ayun. Tungkol sa pangungupa, meron tayong basic laws na paghuhugutan at responsibilidad at obligasyon ng isang nangungupahan at ng nagpapaupa. Ito yung sa Civil Code, which governs sa contract or contract general. At contract of decision form yun. Hindi nga nakasaad doon na specific magbatas. Para naman konektahan, hindi lang ang nagpapaupa, o hindi pati ang nangungupahan. At meron din tayong natawag na Republic Act number 1963 or yung Rent Control Act. Ito ay naisabatas ng 2009 at mga amendments na siya along the way. Ang latest of which nga is ito para sa taong 2025. Pero linawin ko lang ha, di ba nabanggit ko ang Rent Control Act of RA 9653. Meron niyang specific coverage ng amount ng rentado. So ang ibig sabihin ko, magpapasok lang ang batas ng Rent Control Act kung ang inuupahan ay 10,000 below at pang-residential. Attorney, ito naman po, sa side naman po ng mga landlord, kailan po at paano maaaring magtaas ng renta? Ito po, kagaya po ng nabanggit ko niya, meron tayong civil code na nagbabasihan. Generally po kasi, ang contract of lease, pwede yan kahit anong provisions pag-usapan ng lessee at lessee. So para naman sa mga nagpapaupa, pwede silang mag-impose ng mga provisions on na basta papayag ang nangungupahan. So ang ibig sabihin ko doon, basta may consent, basta naiintindihan nila yung kanilang contract of lease. Okay. Attorney, meron po bang karapatan ang mga tenant na humingi ng resibo sa tuwing magbabayad po sila ng kanilang mga upa? Oo. Kasi ang pagpapaupa, may pumapasok yan na pera dun sa nagpapaupa, sa lessor. So kapag naglabas ng pera ang nangungupahan, inabot na niya sa nagpapaupa, may tinanggap na yung nagpapaupa. Kailangan siyang magbigay ng info, kailangan reported yun. Hindi ba lahat ng kahit ka bibili ka ng establishment, bibigyan kang resibo, bibili kang pizza o burger, kailangan resibo ka. Kapag hindi ka nabili ng resibo, meron yung katumbas na penalty o patsa. Kasi kailangan reflected yung bawat galaw, labas ng pera at pasok ng pera. Ayan may penalty. Kailangan na. At wag po kayo mahiyang humingi ng resibo talaga, no? Attorney, ito naman po sa usaping eviction. Ako, may mga cases po tayong ganito. Maaari bang basa-basa na lang paalisin ng may-ari ng lupa o bahay yung mga nangungumpahan, attorney? Pag po yung pag-eleto mo kasi Attorney, yung sa usaping eviction po,
pwede po ba yung mga may-ari ng lupa o yung mga may-ari po ng bahay, paalisin na lang po basta-basta yung mga tenants? Oo. Yung tungkol naman sa eviction, meron din niyang patakaran kung paano magpaalis. Siyempre, pero hindi lang naman pinoprotektahan. Kagaya ng hindi lang naman pinoprotektahan ng batas ang nangupahan. Pinoprotektahan din ito ang nagpapaupa. Kaya, at meron din responsibilidad yung mga nagpapaupa. Ngayon, kung kunwari, yung nangungupahan, 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa niya, pwede na siyang paalisin kung nagpapaupa. Pero, kailangan naman magbigay ng notice in writing. So, dapat nagbibigay ng notice in writing, nakasaad sa papel, na pinapaalis na kita, in 30 days yon, at least 30 days ang notice, kasi hindi ka na nakakabayad ng upa mo for at least 3 months. Oh, at least So, 3 dapat months. 3 months ang palugit bago papaalis. At kailangan in writing. May notice in writing. Okay. Ito po, attorney, no? Pwedeng mapaalis yung nangungupahan. Kung gagamitin ng pagpapaupa yung property, kung gagamitin na niya para sa sarili niya at saka sa pamilya niya, pwede na niyang paalisin. But again, also in writing, with 30 days notice. Attorney, maaari niyo po bang ipaliwanag yung tinatawag na Lina Law na kung saan ang mga tenant ay, kunyari, ayaw pang umalis, ano? Merong ding responsibilidad yung nagpapaupa. Opo, yung Lina Law po kasi, ang Lina Law po ko yan, na-decriminalize po ang squatting. Dati po kasi, prior to Lina Law, it's an offense na mag-squat ka. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng pag-squat? Ikaw ay naninirahan sa hindi mo pag-aari ng walang pahintulot ng may-ari. Yan po, noon, yan ay criminal offense. Pero dahil sa Lina Law, medyo na-decriminalize siya. But still, meron pa rin namang mga ibang batas na pwede mong isampa dun sa nag-squat sa iyo. Okay. Attorney, Kasi lagi pa rin natin susundin yung due process eh. Sabi nga, kahit property nga, kung may nakatira, you cannot take the law into your own hands. Kailangan pa rin, bibigyan mo ng due process or yung notice, yung pinapaalis mo. So, kailangan meron kang demand to vacate. Ito naman, attorney, ano pong dapat gawin ng mga tenants kung sadyang pinabayaan naman po sila ng mga landlords when it comes to maintenance ng bahay, kuryente, tubig, para paalisin sila? Nakasaad kasi minsan sa kontrata kung sino ang mananagot sa necessary repair. Kung ordinary repair, ang may mananagot doon yung nangungupahan. Ano ba yung mga ordinary repairs? O magpapalit ka ng doorknob. Pero kung mga necessary repairs, like kagaya sa plumbing, sagot na yon kadalasan ng nagpapaupa kung walang stipulation sa kontrata. Ngayon, kung hindi ginagawa ng nagpapaupa yung necessary repair, pwedeng makipag-negotiate si lessor. Si lessee. Pwedeng mag-negotiate yung nangungupahan. Na i-remind niya na yung responsibilidad mo, kailangan mong tuparin. At pwede rin siyang, siyempre, mag-terminate ng kontrata. Kasi usually nakalagay naman sa kontrata kung may violation doon, pwedeng mag-terminate. But always with notice. Always with notice.
Alright, maraming salamat po, Attorney Faye Isaguirre Singson. Ayan ha, mga kababayan, mga ka-RSP, humingi po kayo ng resibo tuwing nagbabayad po kayo ng upa at kontrata. Napakahalaga rin yan dahil pwede mo rin magamit yan kung ikaw ay mga reklamo. So, hindi lang tenants, pati landlords, both ay protected ng ating batas. Pero wag din naman kasi abusado. Kasi kung merong karapatan ng tenant, meron ding karapatan yung mga nagpapaupa. Again, maraming salamat po, Attorney Faye Isaguirre Singson, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Maraming salamat and I appreciate that you're having me again. Magandang umaga sa inyo, Sir Audrey, Ma'am Meiji.